So, eto na nga mga kaiksena, putok na putok sa social media kanina yung balita na kung saan di umano'y may warrant of arrest na daw itong The Scripted Boy aka Bongo. Oo. At inilabas na daw ang warrant of arrest. So, ito ay nanggaling sa mapagkakatiwalaan daw di umanong source nitong putang inang iyutman na si Pulong. Oo. So, halika, pakinggan nga natin kung gaano ka mapagkakatiwalaan yung kanyang source. At hindi lang isa, dalawa, tatlo ang balitang ating ipapalabas para makuha natin yung iba't ibang balita patungkol sa ICC warrant. Okay? At doon na nga malalaman natin kung totoo nga bang sabog si Pulong. Baka nga, ano. Ito na, tira. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaaresto na umano ng International Criminal Court o ICC si Senador Bongo ayon sa source ni Congressman Pulong Duterte. Mag-alma niya, ginagamit umano ang ICC sa mga kalaban ng administrasyon. Alam nyo, napakatangat din talaga, hindi pala talaga, tanga talaga ni Pulong, no? Kahit naman, ang dali-daling intindihin, di ba? Ang dali-daling intindihin, nasabi na rin namin kanina sa Bengador to. Walang ibang nagkaso at nagfile kay Digong at sa kanyang mga kaut-utang dila o yung mga tropa niya at mga kasaling death squad, sila Bato, sila Bongo at kung sino-sino pa. 'Di ba? Hindi naman presidente si Pangulong Bongbong Marcos that time. Hindi siya politiko that time. Ordinaryong mamayan lang si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit siya ang magkakaso? 'Di ba? Ang nagkaso sa pamamagitan ng tulong ni Sani Trillanes. Siya. So, paano nyo ituturo si Pangulong Bongbong Marcos? Katangahan nyo din talaga no? Ni Pulong Kaya ka masabihang sabog Arrest warrant ay kaugnay pa rin ang pagiging co-perpetrator o manonigo sa kasong crime Pero may twist yan mga kaiksena. May twist yan. against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Ian Cruz. Ipinost Ito may tsura ni Pulong, ano? Mukhang manyakol talaga, no? No? Tignan mo, parang pag nalasing talaga, ang ugali niya talaga, war freak, no? Lalo na pag hindi naayos ang bengbang, patay. Sigurado, oh. Tignan mo yung kadikit ni Pulong. SM na yun. Yeah, baby! Direk, alam mo naman, pag DDS ay low comprehension, it means mga mangmang sila. 'Di ba? You shout, don't shout out me. You don't shout out me kasi you're a policeman. I salute you. I respect you, but yeah. You know, I have problems. Do you know my problem? You know my struggle? Pag DDS talaga abnormal, no? online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source. Ito, a highly reliable source informed me that ICC warrant arrest warrant against Senator Bongo and 2 former police officers have already been issued. Subscribe na agad sa channel na Tamang hinala talaga to si Pulong. Ano kaya nabatak ni ano kaya nadali nito ni Pulong, no? Don't me. Ang gulo. Tuloy natin. Meron na anyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at 2 dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC.
Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder laban kay Duterte sa ICC. Tanong ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang Administrasyong Marcos sa paggamit umano sa ICC? Bobo ang puta. Kung pakialam ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, di ba? Tanga-tanga talaga. Nako. Congressman pa yan, ha? Sa bagay, wala naman yan sa pagiging congressman kung talagang demonyo ka, kung talagang bastos ka, kung talagang mga loko-loko. Wala din. Bilang political weapon laban sa mga kalaban nito para pagtakpan ang umunoy pagnanakaw sa bayan. Si Senador Go naman, ipinagpapasa Diyos anya ang lahat. Ano daw? Ipagpapasa Diyos daw ni Bongo. Yan na naman tayo. Pag DDS talaga, ginagamit, nananahimik si Papa Jesus dyan eh. Dinadamay nyo pa. Sigurado nga, magagalit sa inyo si Papa Jesus kasi dami niyong pinapatay eh. Diba? Oh. Diba nga sabi ni Papa Jesus, huwag kayong papatay. Kahit pa masamang tao yan, di mo dapat pinapatay yan. Parusa, oo, pero patayin. Oh. Tapos sabihin nyo pa, gamitin nyo pa si Papa Jesus. Grabe din kayo ah. Oh. Ano yan? Alan K? Alan Peter? Anong Alan K? Diba? Nakaw sa bayan. Si Senador Go naman, ipagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat. Pero pag lumabas na talaga yung warrant yan, mawawala na din yan. Magugulat na lang tayo dyan, di na pumasok. Sa tingin nyo, no? Pag lumabas na yung legit na warrant to pares, malamang sa malamang. Sumibat na yan. Hindi ako naniniwala na haharapin niya mga kaiksena. Bakit? Kasi, mga kaiksena, pag hinarap niya yan, yung sinasabi niya na pagpapasa Diyos niya na lang, wala siyang magagawa. Dadalin at dadalin siya doon sa dahig. 'Di ba? Pansinin niyo, wala nga siyang kaso rito kahit ano eh. Kasi pag nagkaroon niya ng kaso dito, so ma-stay yan dito. Yung kustodiya ng pananagutan muna, mauna yung local o yung sa atin. 'Di ba? Hindi muna yung international. Kasi may kaso pa eh. Kaya nga wala nagsasampa ng kaso dyan eh. Para paglabas ng ICC warrant, dire-diretso si Bonggong dadalin sa dahig. Diba? Sana magsabay na rin sila ni Bato. Papasa Diyos anya ang lahat. Pero giniit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Wow. Ginamit na naman. No? Kwento mo yan eh. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba ukol sa umano'y ICC warrant. Ito rin yan. So ito na si John Vic. ang sinabi ni JLG Secretary John Vic Remulla. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nun nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun eh. Subscribe na agad sa channel na lang. Magagalit na naman si Pulong nito. Nako. Pulong, sabog ka daw, oh, sabi ni John Vic, oh. Sabog ka na naman. Diba? Oh. Nako, yari na naman si John Vic. Aatakihin ka na naman ng maraming trolls ng mga didilis niyan. Grabe, tigas din ito eh, no? Baka malibel ka ni Pulong, ha? Sabog daw. Magaling pala to si Pulong eh. Yung kanyang highly sourced daw eh. Warrant. Ito rin ang sinabi ni JLG Secretary John Vic Remulla. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nun nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun eh. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, eh, delikado yun, di ba? Sabog pala, no? Oy, Pulong! Tigil-tigilan mo kasi yan. Di ka na nga madalas nagpapasok sa Congress, eh. Tas sabog pa. Stupid.
Taga naman ng Malacanang, ang sinabi ni Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC sa mga kalaban sa politika. Wag Hop! Ay, ano ba to? Wait lang ha. Baka maiksi lang to eh. Maiksi lang nga yata. Sige, tuloy na natin. ating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Ipinapaubaya na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ang Pangulo kaugnay ng posibleng pag-aresto sa isang senador. Pero sabi ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ. Wala pa po. Wala po kaming nare-receive pa. Walang communication pa ng warrant. Nang usisain tungkol sa umano'y ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan ba siya ng protective custody gaya ng ibinigay kay Senador Bato de la Rosa noon. Sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult to again, it's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. No? Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado. The situations vary, no? So it's very hard to answer, and then iba naman yung situation. No? Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Para naman maging balanse. Punta naman natin dito. Chismis lang yan, sabi ng PNP. Itanangge ang bagong ICC warrant versus Bongo at dalawang dating pulis. So chismis lang ayon, ha? Ayon. Ayon sa mga tawag dito sa PNP. Ito, pakinggan natin. Nagbabangayan na naman ang Malacanang at Duterte Camp matapos isiwalat ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Meron na sagot si Pulong. Anong sagot niya, Mariana Nale? Anong sagot? Na may ICC warrants na laban kina Senador Bongo at dalawang dating police officials. Itinanggi naman ito ng PNP at DILG. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas. Chismis lang kung tawagin ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang balitang may arrest warrant na rin mula ICC sa Senator Bongo at dalawang dating police official. Ayon kay Nartates, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento o utos para tugisin ang mga umano'y subject ng warrant. Una nang sinabi ni Davao City Congressman Paulo Duterte na inilabas na ng ICC ang mga warrant. Tinuligsa rin niya ang administrasyon dahil sa paggamit umano nito sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kritiko. Agad namang bumuelta ang Malacanang. Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kabilang sa Senador Go at ang puganting si Senador Bato de la Rosa sa tinatawag na co-perpetrators sa madugong war on drugs ni FPRRD. Kung totoo man ang sinasabi ni Congressman Pogi ni ni Omar. Subscribe na agad sa channel. Mukhang durobo no? Mukhang hindi ba pagkakatiwalaan yung pagmumuka, Parang rin Parang sadista din to nambubugbog nga daw no? Nabalita yan no? Nambubugbog ng babae. Ibig sabihin, bading din to. Di ba? Tara na. Pulong, ipauubayan na raw ng palasyo sa DOJ ang pagpapatupad ng warrant. Pero tulad ng PNP, itinanggi rin ng DILG na naglabas na ng mga panibagong arrest order ang ICC. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Maliwanag sabog. Sabog lang si Pulong. Pati ang NBI wala pa rin daw natatanggap na ICC arrest warrant laban kina Senador Bongo at dalawang dating police official. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, di niya alam kung saan nanggaling ang impormasyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Handa naman daw ang ahensya na tumupad sakaling may isilbing warrant. Buwelta naman ni former Senator Sonny Trillanes. Yan binasa namin kanina sa Bengador.
Huwag kayo magpapaniwala dyan kay Pulong. Wala pang ICC warrant na lumabas para kanino man. Kung may lalabas man, later on siguradong di niya malalaman. Gaya nung di nalaman ng tatay niya na may warrant siya. Yeah, baby! Huwag maniwala kay Pulong dahil kung may warrant man, malabong mauna pa itong malaman ng kongresista. Okay, maliwanag tayo dyan ha. Sabog ka lang, Pulong. So, para sa isa pang balita, meron tayong GMA, may bilyonaryo tayo, meron tayong News 5 naman. Para lahat ng balita patungkol sa issue ng warrant of arrest na ipakita at nasabi ko sa inyo. Okay? Para kinuha natin ang both sides ng mga balita. Pinaaresto na raw ng ICC Senator Bongo base sa impormasyong nakuha ni Congressman Paulo Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sino ang source dito ni Congressman Duterte? Bugaw daw. Yeah, baby! Hindi, baka ang source ni Pulong, pumunta na naman yan ng beer house, ng club. Tapos may naging chicks. Na syempre, alam niyo naman daw si Pulong, pagkatapos mag-bar niyan, bumibeng-bang. Siguro habang pagkatapos, nakaiga sa kama, habang inihimas-himas yung buhok ng babae. Alam mo, ang gulo ng politika. Alam mo ba, si Bongo, mga chinismisan lang siya. Nagkikwentuhan na lang pala, no? Tapos sinabi na ni Pulong, pwede kong gamitin tong pang-intriga to. Boom! Jiggy, hindi pinangalanan ni Congressman Paulo Duterte kung kanino nang galing ang impormasyon, pero anya, galing daw ito sa isang mapagkakatiwalaang source. Ayon pa sa kongresista, bukod kay Senator Go, kasama rin daw sa ipinaaresto ng ICC ang 2 dating police officers na hindi niya pinangalanan. Kung babalikan natin, Jiggy, kabilang si Senator Go sa pinangalanan ng ICC. Sabi ni Bong 23, source niyan pok-pok. Yan ang kahinaan ni Pulong. Di ba si Iyotman? Kung si Superman, Kryptonite, si Pulong pok-pok. Anong pok-pok? Pok-pok yung kahinaan. Pag natabihan ng pok-pok, bibigay agad. ICC na co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay sa war on drugs. Si Go ay dating special assistant to the President ni Duterte. Kasama rin sa tinukoy na kasabwat sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating Davao Police Chief na si Vicente Danao, dating PIDEA Kita mo, Bongo, nasa ICC yung pagmumukha mo. Chief Isidro La Peña at iba pa. Banat ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang administrasyong Marcos sa paggamit ng ICC bilang political weapon sa kanilang mga kalaban? Giit niya, huwag daw dapat gamitin ng Marcos admin ang mga ahensya ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban nila sa politika at para pagtakpan ang malaking issue ng korupsyon. Jiggy. At Camille, yung NBI, PNP, mga law enforcement agencies, may impormasyon na ba dito sa sinasabing arrest warrant ni Senator Bongo? Jiggy, ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang detalye o kumpirmasyon kaugnay ng sinasabing arrest warrant laban kay Senator Go, na verify din daw ito ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na siyang nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng ICC warrant. At sinagundahan din yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Narito ang kanyang pahayag. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. Natatawa ako dun sa reaction niya eh. Wala pa makikita. Baka sabog lang siya dun. Asartalo pa naman si Pulong, no? Pikon yun eh.
Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nun nung narinig niya kasi wala pa kami nakikita ganun. So wala, hindi namin alam. Wala pa. Ganyan din ang pahayag ng Philippine National Police. Wala pa rin daw silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Pakinggan natin itong pahayag ni PNP Chief Police General Melesio Nartates. Buti ko siya alam niya. Ako, hindi ko alam. Pero sir, if ever may mga preparations pa tayo, kung sakali maglabas additional warrant. The Philippine National Police is ready. Camille, may payag na ba ang kampo ni Senator Bongo tungkol sa usaping ito? Din ma. Jiggy, sa isang pahayag, sinabi ni Senator Go na ipinagpapasa Diyos na lamang daw niya ang lahat. Anya, buong buhay niya ay wala siyang nilabag na anumang batas ng tao at ng Diyos. Hindi raw kasama sa mandato niya noon bilang special advisor ni dating Pangulong Duterte ang mga ginagawa ng pulisya. Umaasa raw ang senador na hindi mapupolitika ang sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Sa kabila niyan, tuloy lang daw siya sa pagtatrabaho at hindi sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino. Jiggy. At kung sakaling nandiyan na nga yung warrant, ay mabibigyan din ba siya ng protective custody gaya nung nangyari kay Senator De La Rosa? Ay, hindi. Jiggy, hindi pa masabi ni Senate President Whit Gatchalian kung mabibigyan din ba ng Senado ng protective custody. Sigo, mahirap daw magsalita lalo't hindi pa nga kumpirmado ang ICC warrant at nakadepende rin daw yan sa sitwasyon. Narito ang kanyang pahayag. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult to again, it's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. The situations vary, no? So it's very hard to answer, and then iba naman yung situation. No? Camille, may mga payag din si Congressman Duterte laban sa administrasyon at may sagot na ba dito ang Malacanang? Meron na. Jiggy, buwelta ng Malacanang, hindi ginagamit na sa data ng administrasyon ang ICC. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mga Pilipino rin ang nagsampa ng kaso sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Taong 2017 pa raw isinampa ang kaso panahong hindi pa nakaupo sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Jiggy, banat naman ni dating Senador Antonio Trillanes, huwag maniwala kay Congressman Duterte dahil wala raw ICC warrant laban kanino man. Hirit pa niya, kung may lalabas man na warrant, siguradong hindi niya raw malalaman gaya nung sa kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang isa sa mga nagsampa ng kaso laban kay Duterte sa ICC. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Okay. So maliwanag marami tayong pinakitang mga balita, iisa lang ang kanilang sinasabi. Wala pa. Pero kung akong tatanungin nyo, syempre napaka-basic lang naman yan. Kung walang usok, walang alin, walang pampadingas. Oo, maliwanag yan sige, next time mga ka-eksena, na pang ginagawa nyo dyan, mag-like na kayo kung ayaw nyo masaktan. Yung mga hindi pa po nagla-like, pwede naman pong mag-like. Huwag po kayong tawag dito. Wala naman bayad po yung pagla-like. Oo. Like nyo naman para i-share at makita ng ng iba nating mga kababayan din. Please help me. Ganon. Ito na. Ano sunod, direct? Wait lang. Ano ba nahin ko? Ito? Hindi. Ito na. Boom! Asa na yun? Bago ba to? Wait lang, tingnan ko kung bago to ito yung
Ito yata yung buwelta ni Pulong. Tingnan natin, bumuelta na daw. Sumagot na si Pulong kay John Vic. Bumuelta naman si Congressman Pulong Duterte kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ay kay Duterte, baka raw nagkamali lang si Remulla nang sinabihang hi at sabog. At baka raw ang kanyang talagang tinutumbok ay yung mga nasa Malacanang. Palusot pa si Pulong, oo. Sige nga. Kung hindi ka ba naman sabog, bakit ka mga headbutt ng bugaw? Bakit ka mananaksak ng bugaw? Diba? Saka bakit kayo ng bebeng-bang ng kulang ang bayad? Subscribe na agad. Ito pala yon, yung sagot ni Pulong. Ako pa talaga ang sinabihang hi at sabog. Secretary John Vic Remulla. Ako? O baka nagkakamali ka ng tinutumbok at ang gusto mo talagang sabihin ay yung nasa Malacanang. Nagkamali ka lang ng tinutumbok. Ang gusto mo talagang sabihin ay yung nasa Malacanang. Pero baka ibang sabog din ang tinutumbok mo. Baka yung sabog sa kapangyarihan, sabog sa korupsyon, sabog sa kayabangan. Parang ikaw. Yeah, baby! Yung komento na naman ni Pulong, ang komento ng typical na didilis. Typical na mahilig ipahid sa iba ang kanilang gawain. Ano po? Nako, kaya naman magiging DDS talaga. Itatakwil mo talaga eh. Ang hamon pa ng kongresista, magpa-hair follicle drug test para malaman kung sino ang sabog. At baka rin daw ang sabog na tinutukoy ni Remulla ay yung sabog sa kapangyarihan, korupsyon at kayabangan. Git ni Duterte, bago raw mambansag si Remulla, ay tumingin muna siya sa salamin. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni Remulla, gayon din na Malacanang. Okay, maliwanag tayo mga kaeksena. Ano pang hinihintay nyo? Type action na. Ito. Paki-like na lang din na type action. Huwag kalimutan na, yung mga hindi pa naglalike dyan. So, mga ka-eksena, alam naman natin, ito, ipapasok lang natin to. Wait lang